Kaya nga may binanggit si Apostol Pablo, ano dapat gawin sa sino mang, oo nga't nakapasok sa Iglesia ni Cristo, pero hindi naman nakapanatili sa pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. Naging masama. Sabi ng Biblia, itiwalag ninyo ang masama ninyong kasamahan. Mga kaibigan, ito po, pansinin po ninyo. Yun pong mga napaloob sa Iglesia ni Cristo na hindi naman nakapanatiling karapat-dapat sapagkat hindi na sumusunod sa mga aral po ng Panginoon Diyos, itinitiwalag o inaalis sa Iglesia at yun ay hindi maliligtas. Gaano na lang yung hindi po nakapasok sa tunay na Iglesia. Kaya mga kaibigan, uulitin po namin, napakahalaga na ang tao ay maging kaanib sa Iglesia ni Cristo at sikaping makapanatili rito. Ngayon, inaamin po ba maging ng mga tagapagturong Katoliko na napakasamang kalagayan pagka ang tao ay nasa labas ng Iglesia ni Cristo? Pakinggan ninyo ang patotoo ng isang sumulat ng aklat. Ang babasahin namin ay The Spirit of Catholicism. Ang sumulat po ay si Carl Adam. Sa page 192 sa wikang Pilipino ko na po babasahin. Totoong may iisang Iglesia ni Cristo lamang. Ito lamang ang iisang katawan ni Cristo. At kung wala ito, ay walang kaligtasan. Na walang kaligtasan sa labas ng Iglesia. Hindi po naman ito pahayag. Binasa lang po natin ang nakasulat sa aklat na ito. Uulitin natin ang sinabi ng sumulat ng aklat. Ang sabi niya rito, totoong may iisang Iglesia ni Cristo lamang. Alinsunod pa sa kanya, ito lamang ang iisang katawan ni Cristo. Ito, pansinin po ninyo. Kung wala ang wika ito, ang tinutukoy niya wala sa iisang tunay na Iglesia, ang sabi niya, walang kaligtasan sa labas ng Iglesia. Bakit po natin ito tinatanggap? Hindi ba't yun din ang pinatunayan ng mga apostol? Ibinatay lang po niya sa Biblia, yung sinabi niya. Na pagka ang tao ay hiwalay o nasa labas ng tunay na Iglesia, wala pong kaligtasan. Kaya mga kaibigan, kahit po nagre-relihiyon,